Ano naman yung mapapayo mo bilang kapatid na panganay kay Ate Ninya? Ano yung gusto mong ipayo para sa kanya? Magpakabait. Ano yung nasa isip mo lang, ano yung naiisip mo na gusto mong sabihin na lang sa kapatid mo? Magtipid ka sa ibinibigay ng iyong Kuya Marcos. Hindi yung gastos din, gastos doon. Paano pag wala na ng kuya? Tama. She said I won't be back in a while. Don't wait. Already packed her bags, called a cab, made space. And she said I won't answer if you call me when you're lonely. I guess I let her go. Never mind, it's too late. But I can't believe I let you slip. I think about it 7 days a week and this just can't. Hi guys, magandang umaga po sa lahat ng mga viewers natin. Ngayon po ay andito tayo ngayon sa Batangas City. Nanggaling kami kanina ng Lucena dahil may mga inasikaso lang kami doon, and then nag-travel kami from Lucena to Batangas para bisitahin po natin si Kuya Mark, kasi balita ko simula po kahapon ay hindi po siya pumasok. So hindi ko gusto ko malaman kung ano yung rason kung bakit hindi siya nagtrabaho. Hanggang ngayon hindi daw po siya pumasok. Yun po yung update sa akin ni Ate Lindy. Kaya nandito kami para kamustahin. Siyempre kapatid pa rin niya ni Ate Ninya, di ba? So at saka may pinagsamahan na rin kahit paano nung mga time na kasama namin siya sa pagmi-mission. So alamin natin kung may may sakit ba or ano, para po alam din natin, para update din tayo sa buhay ni Kuya Mike, diba? So paano, tara samahan nyo kami at maglalakad pa tayo papunta sa looban. Tara. Ano ito, bayabas nanguha si JM ng bayabas. Ito yung papasok ko lang, Kuya Mike. So may nakitang bayabas na dito. Ito lang yung hinog pa sa ngayon? Ha? Dito sa tanim mo? Ito pa lang yung hinog sa ngayon? Palang po. Ito pa lang. Wala pa tayong pwedeng maani pa dyan. Paano pag kumakagat ng bayabas? Parang tunog? Grabe yung tunog Bakit may tunog na gano'n? Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin sobrang sulit, sobrang sarap. Sobrang solid, sobrang sarap. Kapag ka daw may tunog, may kaibigan din ako ganyan kumain ng lugaw Alam mo yung kapag ka sumusubo ng lugaw gumaganon pa. So kain tayo ng bayabas guys. Masustansya to. Grabe yung nga. Bawal daw itong kainin kapag kagutom Pwede ka magka-appendix. Hindi ko alam. Ano ba yun? Yung sumisingit yung buto. Hindi. Almoralas. Ano sabi mo? Almoralas. Ano almoralas? Hindi, appendix nga yata yun. Hindi ko alam, basta yung tinatanggal sa yung tinatanggal yung niya kapag nasingitan ng buto ng ng sili. Appendix yun nga yun. Yung sabi nila bawal to kumain to kapag kagutom. Okay, so pasok tayo. Dito ko lang, Kuya Mark, hindi nawawala ng putik dito lagi kahit na tag-init, may tubig pa rin Dito tayo daan sa kabila. Tara. Tara guys, samahan nyo kami, pasok tayo. Dito pa rin yung kambing Walang sumasagot na kambing dito. Sa kabila may nasagot Kalate Ninya Alamin ko nga pangalan doon. Hop. Grabe. Putik Hindi nawawala ng putik dito. Kanina sobrang ulan sa mga dinadaanan namin, pero putol-putol. May area na umuulan, may area na hindi, kahit na magkakalapit lang naman. Saan nandito si Kuya Mark? Nandyan ba yung motor? Ito yung daan niya. Ganda ka lang, Kuya Mark. Alright guys, so nandito yung motor ni Kuya Mark. So wala nga, hindi nga talaga siya pumasok. Kasi ito lang naman yung service niya, wala namang iba Yan. Tao po. Kuya Mark.
Gandang umaga. Hindi ako nakatrabaho eh. Oo nga, kamustahin kita? Sa mga lasa ko. Ha? Sa mga pong lasa ko. Anong nangyari sa iyo? Parang trangkaso po eh. Ha? Parang trangkaso po. Trangkaso? Ilang araw na yan? Kahapon, ano lang po, nung linggo pa. Ah, ibig sabihin, Kaya hindi na po ako nagmerienda eh, nung ating... Nung di ka nagmerienda, nung pansit na yung may Adelaide. ah, Hindi okay. na ako nakamerienda eh. Ha? Ano nang ginawa mo? Umuwi na ako. Ah, ibig sabihin nagtatrabaho ka pala nung sa mga pakiramdam mo. Ay, grabe. Para makapunta ka lang dun sa bayanihan na yun. Eh, kamusta naman ang naging trabaho niyo ng bayanihan? Ayos naman po. Ha? Ayos naman po. Ayos naman. Eh, may paano may iniinom ka bang gamot? Meron po. Meron naman. Ang misis mo nasan ngayon? Nasa bayan po, nakikitinda. Nagtitinda? Anong tinitinda niya? Isda po. Ano, may pwesto siya dun? Nakikitinda lang po sa kanyang kapatid. Ah, okay. Oh, kamusta? Ha, nasa yung kuya mo? Pasok. Nagpaso. Ito hindi pa nag-aaral? Ba't hindi nagpasok ngayon? Yung umaga palabas na kaya, alas 10. Ah, okay. Kasi daycare pa lang. Eh, di ba paano? Sino naghatid sa anak mo ngayon may sakit ka? Eh, meron naman po pa yung kanina. Sige na. May sinakyan naman. Opo. Nagpunta kami dito kasi nga, sabi ni Ate Lindy ay hindi ka nga daw nagpasok. So sabi ko ay alamin natin sitwasyon ni Kamay kung anong nangyari. Yung pala, ayan, tinatrangkaso ka pala. Oo nga. Ay paano, pagaling ka para pagaling ka. Pero naibigay sa'yo yung sahod mo? Opo. Okay naman, sakto naman? Sakto ba? Opo. Okay. So, Kuya Mark, nandito na lang din naman kami. Umuulan. Babasa kayo? Ba't ang init-init, biglang umulan. Ang ganda talaga ng panahon ngayon, ano? Hanap ka, Lok, nang pwede mong masilungan. Doon, sa ano? Hindi ka ba nababasa, Kuya Mark, dyan? Yan. Yan dyan pala eh. Okay. So, Kuya Mark, okay lang ba makausap ko muna namin ngayon kahit saglit? Okay. Okay lang? Okay. So, Kuya Mark, kumusta naman ang ang pamilya mo ngayon? Ayos lang naman po. Okay naman? Opo. Si misis mo, kumusta naman ang kinikita niya? Ayos din naman po. Ayos din naman. Nung time ba na bago ka gumawa kay ate ninyo, wala ka pa ng trabaho o meron ka? Wala po po. Wala pa talaga noon. Di ba ang tagal mo ding inantay yung kay ate ninyo, ano? Opo. Kasi yun yung naririnig ko kay kay nagtatanong ka daw, nag-update ka daw kung kailan magagawa, kailan ipapagawa, ito ganyan. Okay, pero hindi pa kasi ako nakapunta dun eh. Nung bago ka umuwi, ano yung natapos nyo dun sa bahay? Sa finishing? Yung pong iba pang karta, yung malapad na yun. Yung loob, lahat. Lahat na po. Tapos yung gilid dito sa kabila, ang hindi na lang ay 3 gilid. Ako yung Likod, likod po. Harap? Laya at saka. okay. Bali yun na lang 3. So kung tatrabahuhin nyo naman yun kapag magaling ka na, mga ilang araw yun pwedeng matrabaho. Yung ganun. Kung dadalawa kayo, halimbawa. Kaunti na lang po yun. Mga ilang araw na lang kaya sa tingin mo? Yung itatagal ng pagpifinishing yun. Mga hanggang 4 na araw. Yun, yung 3 na yun. Okay. So, Kuya Mark, ganito. Bilang kapatid po ni Ate Ninya, ano po yung masasabi mo kay Ate Ninya ngayon sa nagiging buhay niya ngayon? Napakaganda ho nang nangyari sa kanya. Nagpapasalamat sa inyo. Tingin mo malaki kayo yung pinagbago kahit pa paano? At saka may kunikunto sa Ate Ninya kahit pa paano daw kapag ka nandun si Aris na nagtatrabaho, nagkakaroon daw kayo ng konting banding. Di ba? Yung parang tawanan, ganyan. Na dati hindi nyo magawa. Para kung dati hindi namin magawa. Hindi talaga, di ba? Kaya nga eh. Tsaka daw, di ba nabanggit mo sa akin nun, talaga nung nandun yung tatay mo, hindi ka talaga napunta dun, di ba? Tama ba ako? Never talaga siya pumunta dun. Sa loob ng ilang taon yun, sa tingin mo? Matagal-tagal din po yung kuya. Matagal-tagal din talaga. So taon din, kumbaga taon din ang binilang bago ulit si Kuya Mark talagang ganon. Kung ano yung nakita natin ngayon, na siya inakalabas-pasok na doon ng walang alinlangan, di ba? Kasi nga dati, ilang siya dun siguro sa tatay niya, ganon. Okay, pero sa ano naman at Kuya Mark, sa tingin mo ba si Ate Ninya sa ngayon, saan nakikita mo kasi madalas nandoon ikaw ay?
may depression, stress pa kaya siya na pinagdadaanan ngayon? Ang kapatid mo? Para meron pa niya. Pag minsan nakita ko nakatulala sa radyo eh. Kaya sabi ko, patayin mo na yung radyo. Ay, ganun? Minsan nakita ko mag-isa doon. Bakit kaya? Hindi niya nababanggit sa'yo anong rason? Naman po. So, Kuya Mark, kung ikaw naman po ang tatanungin, sa tingin mo okay naman si ate niya doon sa naging pwesto niya doon sa kung saan siya titira? Opo naman. Okay naman. Pero kayo ni Kuya Aris, okay naman kayo bilang magkapatid? Okay naman po. Okay naman. Okay, pero bilang kayo, Kuya Mark, magkakapatid, kailan yung huling natatandaan mo na kayo nagkaroon ng banding bilang magkakapatid? Nagkaroon ba kayo nun? O hindi? Parang hindi. Nung kayo ay bata, nagkaroon ba kayo ng halimbawa, maliligo kayo sa ilog or something na magkakasama kayo magkakapatid, may natatandaan ka pa ba? Wala po. May nangyari o wala? Wala. Ay, ganun? Ba't di kayo nagkaroon ng pagkakataon noon na ganun, Kuya Mark? Wala, hiwa-hiwalay po kami. Nung bang pinalayas kayo ni Kuya Mark, di ba magkasama pa kayo noon na nagtrabaho? Sa isang lugar yun? Sa Maynila po. Anong trabaho? Panadero ba? Tama ba? Ako yung taga-ano ng tinapa, yung helper. Oo, tapos si Kuya Aris, anong trabaho niya nun? Pero po. Ah, okay. Mga ilang taon ka ulit nun? Sa pagkakatanda mo? Hindi ko na po. Pero bata pa talaga kayo nun. Sobrang bata pa daw kasi nila nung pinalayas sila ni tatay nila na ang napadpad sila sa Manila. Oh, hindi ko alam kung naitanong ko sa kanya kung sino ang nagdala sa kanila doon. Natanong ko ba sa'yo, sino nagdala sa inyo doon? Hindi ko na po matandaan eh. Pero may taong nag-aya sa inyo. Opo. Hindi yung parang nagkusa kayo na lumuwas ng Maynila. Meron pong kusang. Merong sadyang nagkuha sa inyo. Okay. So, guys, ito. Nung mga panahon kasi na magkakasama kami nito nila Kuya Mike, nakita ko din talaga noon kay Kuya Mike nung mga time na alam mo yung kasagsagan ng lumalaban din sila sa kaso ni ate niya. Nakita ko din kay Kuya Mike no na alam mo yung parang kahit na nagkamaling tatay nila talagang parang ang bigat din para sa kanya yung kumbaga yung gano'n na maipakulong yung tatay nila, di ba? Kasi sabi nga namin nun, kahit balibalig ta rin kasi yung mundo, tatay pa din kasi nila yun. Kaso nga lang ngayon, nagkamali din talaga dun sa kapatid ni Kuya Mike. So, nung pangatlong hearing, tama, kung di ako nagkakamali, pangatlong hearing, hindi ka na namin nakasama, no? Nagnat mo noon. Anong taon na yun? naman po ako kay Ate Lindy. Nagpaalam ka? Na hindi ako makakasama. Okay, kasi nung time na yun, naghahanap yung kapatid mo. Si ate niya, hinahanap ka. Nahanap po ako. Oo. Medyo nagtatampo yata kasi gusto niya. Sanay na ako kayo sa bata. Ay, ganun? Kailangan mo bait no. Medyo nagtatampo yata kasi gusto daw niya kasama si kuya niya doon sa mga laban niya, ganun. Pero yun nga, kami na lang din muna yung nagsama sa kanya that time yung sa ano. Pero mamaya, dadaan tayo doon kay Ate Lindy kasi may i-update ako sa inyo tungkol sa kaso, guys. May na-receive ako ngayon lang din umaga. Na-receive ko kay Ate Lindy about doon sa kaso ni tatay. Okay ka, Mike, may tatanong pa ako sa iyo. Kumusta naman po ang pag-provide mo ng pagkain para sa mga anak mo? Ayos naman po. Ikaw po ba sa ngayon na nagpo-provide o si Mrs.? Pareho po ano. Pares kasi may trabaho ka naman paano, anong plano mo kapag natapos na natin itong bahay natin niya? Anong plano mo naman na sa iyo? Magtrabaho or ano? Magtatrabaho, maghahanap lang ng iba. Maghahanap ka ulit ng ibang trabaho? Okay, di bali, kung sakali ba na magkaroon kami ulit ng bagong pabahay, pwede ka ba namin kunin? Pwede po. Pwede naman. Kung dito lang din naman sa Rosario, di ba? Malay natin, di ba? Pwede. Papa. Okay. So, nang hinayang lang din ako doon sa dating trabaho ni Kuya May kasi nga, gano'n ka nakatagal doon? Nung before ka sumasama-sama ka sa amin, yung nagpapaalam kang absent ka, ganito, ganyan. Mga ilang taong ka na nagtatrabaho doon o buwan? Mahigit na kong isa. Mahigit na 1 taon? Ay, tapos bigla na lang... wala kasi si Kuya May, nahihiya na din kasi siya doon sa trabaho. Kasi nga alam mo yun yung mayat-mayang absent, nahiya na yung tao, nagpaalam na lang siguro hindi na papasok. Hindi ka na ba pwedeng bumalik dun? Hindi na ako nahiya na. Hindi na? Hindi na. Nahiya na si Kuya Mark bumalik. Okay, Kuya Mark, sige. Ganito, may pambili ka ba dyan ng gamot? Meron po. Ha? Meron pa po.
Yung sinahod ko po sa inyo ng Yung sinakad mo na nakaraan. Eh, dagdagan mo na din, oh. May cash pa naman tayo dito. food lang po. Sige na, dagdag mo na dyan, oh. Para din hindi na mabuwasan yung sinahod mo. Ano? Salamat po. Walang ano man, pero okay ka naman sa trabaho mo. Okay. Sa ginagawang bahay sa kapatid mo. Okay, bago na lang din kami umalis, Kuya Mark. Gusto kong itanong sa'yo. Ano na lang yung pwede mong maibigay na mensahe kay Ate Ninya if in case man mapanood niya ito? Kasi hindi naman, alam ko, hindi ka naman magsasalita kay Ate Ninya ng harapan kung ano yung gusto mong ipayo din sa kanya. Ano naman yung mapapayo mo bilang kapatid na panganay kay Ate Ninya? Ano yung gusto mong ipayo para sa kanya? Magpakabait. Tapos, ano pa pwede mo ipayo? Wala pa akong... Ano yung nasa isip mo lang, ano yung naiisip mo na gusto mong sabihin na lang sa kapatid mo? Yung gusto mo na lang sabihin kahit hindi payo. Magtipid ka sa ibinibigay ng iyong Kuya Marcos. Hindi Yun. yung gastos din, gastos doon. Paano pag wala ng iyong kuya? Tama. Tapos, kumbaga, ipagpatuloy yung pagbabago ng buhay. Oo. Ano? Kasi, Ilang habang buhay nandiyan kayo. oo, tama. Tsaka malaki na yung pinagbago niya kumpara sa dati na nandun sa tatay mo, di ba? Kaya, kumbaga, ayusin niya sana yung buhay niya. Ano? Ayusin niya sana kasi, alam mo yun, na nakawala ka na dun sa dati. Pagkakataon mo na to para mabago yung buhay. Di ba? Pero ikaw, Kuya Mark, sa tingin mo, kaya ba ni Ate Ninya magnegosyo? Kaya ba niya sa tingin mo? Parang hindi po kuya. Hindi talaga? Parang, Kung sakaling pag-aalaga ng hayop, tingin mo kaya niya? ay, kaya naman po noon. Maripag naman po yan. Kung baboy sa tingin mo, kaya niya yung ganun? Kaya naman po siguro. Kaya naman. Okay, kasi ayun, yung unang gusto niya kasi bigasan. Kasi medyo nag-alangan talaga ako. Sabi ko baka hindi niya kaya. Hindi niya talaga kaya, no? Pero kung sa pag-aalaga, sa tingin ko, kahit paano, Kaya naman po. kaya naman. Okay, kahit paano, di ba? So, Kuya Mark, last na lang. Itong bahay mo, Kuya Mark, eh, pinangarap mo din bang kahit paano, alam mo yun, mapaayos mo man lang. Pero tayo na lang po. Pero pinangarap mo din. Para sa anak mo, no? Itong bahay mo, ilang kwarto meron? Wala na po. Pagpasok ko ni Ian na yun. Ay, ganun? Pagpasok mo, ano na, isahan na lang? Paano kung pagtulog nyo? Hindi, sama-sama na kami doon. Sama-sama na lang. Ilan ba ang anak mo, Kuya Mark? 3 po. 3. Kasya naman kayo? Kasi naman po. Ay, oo, ano? Eh, saan ang ginagamit yung CR dito? Hindi po, pinakasiyar na. Ito, itong nasa gilid na ito. Tapos nyo na bang bayaran itong lupa na to? Kulang pa ako. 5,000 pa na ibigay ko. Ah, dito? Magkano ba ang bili mo nito dapat? 25 lang po. 25,000. So, buti hindi ka sinisingil agad-agad. Hindi naman po. Hindi naman. Naunawaan naman po nung Kamag-anakan nyo ba? Hindi. hindi po. Pero naunawaan. At least, di ba? Eh, itong motorsiklo mo, hanggang kailan mo hulugan? Tapos na po ito kuya. Oh, tapos na? Hapon po. Wow, ayos galing. Di ba? At least, kumbaga, ito, nanggaling kasi ito sa pinaghirapan ninyo mag-asawa ay, di ba? Papa. At least, ito, wala ka nang isipin sa motorsiklo mo pala. Wow, galing naman. Ayos. So, guys, wala, ano na, kumbaga, ang kailangan na lang nilang isipin ay yung para sa mga bata, tapos itong sa lupa, tapos yung kakainin nila araw-araw. At kung magka-blessing sila, pag bigyan ni Lord ng chance, kahit pa paano, mapapagawa tong bahay nila pa utay-utay sana. Diba? Dito pag naulan, kumusta? Hindi naman nabaha dito? Hindi naman po. Putik lang talaga. Putik lang po. Okay. Yung anak mo, kamusta pala yung pagbibisikleta niya? Okay. Ayos lang ganun na. Okay naman. Okay. Yung bike sa loob nakatago. Oo nga, no? Parang ang linis-linis, ah. Parang lagi nililinisan ng anak mo. Ano? Okay. So guys, para maintindi, mas maunawaan din ng iba, kung okay lang kay Kuya Mark, pwedeng matingnan yung loob ng bahay mo? Pwede naman po. Tara. Sumama kami kami. Pasok tayo. Sige po. Pasok tayo. Alright. So, hindi ko alam. Medyo madilim siguro. Ano? Pero ito, okay. Semento lang pala, guys. Sahig na mismo talaga kagad. Ito mga uniforme ng anak niya.
Ito, tapos may lamesa lang sila dito pero walang upuan. Ito na pinakaupuan nila tong sala na to. Ayun yung bisikleta, grabing alaga ng anak niya oh. Alam mo sa totoo lang, putik-putik dito. Pero yung bisikleta niya oh, ang linis-linis guys. Maalaga tong anak ni Kuya Mark. Ito yung munti nilang kusina. Ayun yung may gasol naman sila. Ito CR nila yan. Ito saklay ng anak niya oh, ayan oh. Pero ayaw niya kasi magsaklay guys. Ayaw niyang gumamit ng ganyan. Mas gusto niya na sa sariling mga paa niya talaga siya ano. Ito yung munti nilang tahanan. Hindi mas maunawa natin. Medyo madilim lang guys ha. Kasi hindi natin pinabuksan pa yung ilaw. Okay, tara labas tayo. Okay Kuya Mark, so paano? Antayin ka namin sa pagbalik mo ulit. Kasi ngayon daw may nagpunta daw yata doon. Magkatulong sila. So helper lang daw yung isa. Kaso nga lang yung mason niya na katulong niya ngayon ay may lakad bukas, so hindi na makakatrabaho. Kaya ayun yung helper hindi naman daw hindi makakagawa yung helper kung walang mason. Kaya kapag okay ka na, magpalakas ka para antayin ka namin dun, ha? Para nang sa ganun din ay maituloy na natin at matapos na natin yung bahay ng kapatid mo, para matapos na natin yun. Okay? So last na lang, sa tingin mo ba sakto naman sila sa bahay na yun na ginagawa nyo? Luog na luog pa po. Luog naman. Kasi ang liliit pa naman ng mga anak niya, no? Okay. Sana Kuya Mark, magkaroon din ng pagkakataon, mapaayos din ang bahay mo. Kung may blessing si God, Okay, sige. Paano? Punta mo na kami. Pagaling ka, ha? Sige. Antayin ka namin. Ang init ng kamay. Nahuha ko. Ha? Hindi ginawa kaya ako nakagano. Okay. Sige, pahinga ka na. Come on. Pasok ka na. Salamat po, kuya. Sige. Pagaling ka. Alright. So ayan, nakakita natin kung bakit pala hindi siya nakakagawa. May trangkaso guys. Siguro sa sa init, ulan na panahon ngayon. Kasi kung minsan kapag gumagawa sila doon, maulan, tapos biglang iinit, ganyan, pabago-bagong panahon. Kaya din siguro, tsaka pagod na rin. Isa na rin din yung pagod. Kaya siguro ganun. Okay, pero mahalaga ay nabisita natin at nalaman natin yung sitwasyon niya. Diba? Ngayon lang ako nakapasok sa bahay nila guys. Nila Kuya Mark ngayon lang. First time. Si Luke nga first time din daw makarating dito eh. Akala ko nakarating siya nung pumunta kami sa sementeryo nila Ate Ninya. Hindi pala, nagmula nga pala kami nun kalahati Lindy na. Tapos diretso na kami sa tawag dito sa sementeryo. So si Luke ngayon lang first time niya dito makarating. Alright. Labas na rin tayo at nagpapasalamat ako sa lahat ng sumama sa pagpunta natin dito kala Kuya Mark ngayong araw. And syempre, abangan nyo yung update tungkol sa kaso na hinaharap natin niya dahil meron na. Ngayon, hindi dapat kami pupunta muna doon pero dahil nga sa nakita ko na may dumating na mga sulat para sa hearing ay pupunta ako doon para alamin guys, para mas malinawan tayo. Kasi medyo naguguluhan din ako kapag sa isa kapag chat lang ganun. So palabas sa amin ng area. Tara. Putik Tara. Putik. Grabe putik guys. Silip na dyan. Jem, bayabas. Meron pa kaya? Kaya pa? May panungkit tayo, mahaba ito. Magalitan tayo ng may-ari kayo, nangunguha kayo ng bayabas. Ayan guys, Nakuha po kami ng bayabas. Ayan, Ang tanong kung may hinog pa. Meron pa kaya? Yung kanina, grabe tamis. Pamilyar ka na sa hinog at hindi parang araw-araw mong gawa niya sa inyo manguha ng bayabas Yung bata ako Ay, ito Ay no kunin natin. Tignan mo na yung dalawa. Alright, 2 down. So sana huwag kayo magalitan na may-ari. Pahingi lang po kami, konti lang. Ubusin lang namin yung hinog.
Sayang naman. Ayan o guys, dalawa hinog. Alright, so mga ngain muna kami ng bayabas, then diretso na kami kala Ate Linya sa Rosario. Kita-kits po tayo sa susunod na vlog. Pilbes po sa inyo, maraming salamat sa supportan nyo Commander Marcos Rans TV at ang Team Marcos. Sana matuloy kami sa Hong Kong, kita-kits tayo dyan, and mamimigay ako ng souvenir sa inyo. Nagpapagawa ko ng sombrero kapag matuloy kami para naman may bigay din ako sa inyong bilang pasasalamat ng team namin. Maraming salamat, kita-kits lang tayo. God bless po sa inyo lahat, ingat po kayo, keep safe.